Hello mga kaibigan, ito na naman si Disipulo ni Cristo na bumabati po sa inyo ng isang magandang buhay at isang pinagpalang buhay. So mga kaibigan, I'm sure yan ay pamilyar na pamilyar sa ating mga Pilipino. At kilalang kilala natin ang uri ng saging na yan. So gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano kahalaga, kung gaano kabisa, kahusay ang saging na ito. A few moments later. So ayan na mga kaibigan, magbabalat na po tayo ng ating saging na saba. Dahil ang pinakasadya po natin dito ay yung pong kanyang balat. And of course, napakasarap po ng laman ng saging na saba. At doon sa mga hindi pamilyar, no, dito sa prutas na ito, sa saging na ito, pwede nyo pong ilaga, no, yung kanyang bunga. Ayan. At napaka simple lang po, wala ka nang ilalagay na kung ano-ano, ilalaga mo lang. Ayan po ay isang napakasarap na merienda. Pwede mo naman pong doon sa mga medyo hilaw pa, pwede nyo pong gataan. Mamimili lang kayo kung ano ang gusto nyo ilagay, pwedeng asin or pwede pong asukal. So, pwede nyo pong gawing maruya, no? Lalagyan nyo lang po ng kaunting harina, bibiyakin nyo ng 2 or 3 hati, yan po ay isang napakasarap na merienda. Pwede naman pong gawin mong banana Q, no? Di ba? Or banana Q, hindi barbecue, banana Q lang. What? So, yung pakay po natin ay yung balat ng saging. Dahil gagamitin po nating pangdilig sa ating halaman. At alam nyo ba na napakabisa, napakagaling na gawing pataba ang balat ng saging. So, ganyan lang po ang ating gagawin. Gugupit-gupitin natin ng medyo maliliit na piraso and then ilalagay na po natin sa tubig. At magdamag lang po na nakababad ang balat ng saging na saba, pwede na po nating gamitin sa ating halaman. Yan. Ang gagawin lang po natin, punuin lang po natin yung timba na yan ng tubig, and then magdamag pong nakababad, and then pwede na po nating gawing pandilig sa ating halaman. So ganun lang po kadali at kasimple ang proseso sa paggawa ng ating pataba. So mga kaibigan, instead na itapon po natin yung balat ng saging, ganun po ang ating gawin. At kung kayo po ay mahilig sa halaman, of course, hindi na po kayo bibili ng fertilizer na synthetic. Yan po ay isang napaka-natural na pataba sa ating pong halaman. At siyempre, doon po sa mga balat ng saging, no, na pabulok na, yun po ay pwede po nating ihalo sa ating lupa para tuluyan siya mabulok at maging tuluyang pataba sa ating halaman. Ganyan na po ang nagiging kulay ng ating pandilig, no? Magdamag po yan. At alam nyo ba na napakayaman po sa potassium ang balat ng saging? At yan po ay isang number 1 na kailangan ng ating halaman para maging matataba at malulusog ang ating halaman. So, ginagamit nga po natin sa mga halaman natin na kahit anong klase o uri ng halaman. Katulad po ng inyong nakikita, yan po ay mga pechay na itinanim lang natin sa ating paso. At kung mapapansin nyo po, ang ating paso ay mga pinagtanggalan lang ng pintura. So, sa halip na ibasura natin yung ating mga pinagtanggalan ng pintura, ginawa po nating paso para mapakinabangan sa ating mga halaman. So, ganyan lang po ang inyo pong gawin, mga kaibigan, kung gusto nyo maging malusog
ang inyo pong mahalaman. No need na po na gamitan pa ninyo ng mga synthetic na fertilizer ang inyo pong mga halaman. At ito po ay proven na proven dito po sa aming dragon fruit. No, sa dragon fruit po ay kung nakikita po ninyo, napakaganda po ng resulta ng pagdidilig natin sa ating dragon fruit. Even doon sa mga halaman na namumulaklak katulad nito. Meron po tayong bingka plant na iba-iba ang variety. Meron pong dilaw ang kanyang bulaklak, merong puti at mayroon pong mga violet. At siyempre dito po sa ating mga sili, kung mapapansin nyo po, yung ating sili ay napakaganda ng kanyang pamumulaklak. At sinasabi ko nga po, dito po sa ating dragon fruit, no, ay napakabisa po at napakatamis ng kanyang naging bunga. Although marami pa siyang naging bunga, mga kaibigan, na hindi pa nahihinog. So, instead na gumamit tayo ng mga pampabunga, no, na mga chemical, yung natural lang po yung ating ginagamit. So sana po mga kapatid, no, ay nakapag-share po tayo ng isang kaunting kaalaman sa ating mga taga-subaybay. So mga kaibigan at mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung ganitong uri o klase ng content, please don't forget naman to like, to share and subscribe sa ating channel. And by the way, kung ang paghahalaman po ay tunay na nakakabawas ng ating stress sa buhay, how much more ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 11:28, halikayo, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At tunay nga na ang tunay na kapahingahan natin walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat muli sa inyo pong patuloy na pagsubaybay ng ating pong mga video. At sa mga susunod na video pa natin ay ituturo ko, isi-share ko po sa inyo siyempre yung kung paano tayo nag-aalaga ng mga halaman at ano ba ang kahalagahan ng paghahalaman sa ating pambuhay. So napakaina mga kaibigan at mga kapatid na mayroon tayong mga halaman sa ating bahay, dahil bukod sa nalilibang na tayo, nakikinabang pa tayo sa mga ito. So hanggang dito lang mga kapatid yung ating palabas, yung ating video. Sana subaybayan nyo pa po yung ating mga susunod na upload. So marami pong salamat muli sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. God bless us all and bye-bye.